Pakinggan niyo yung taong ito mga kadonatics. Nako, hindi siya makapinklawan or makadidies. Pero sa mga nangyayari ngayon, napagtanto niya mga kadonatics na ito. Alright, ito. Hindi ako DDS, hindi ako pinklawan. Pero ako lang ba yung nakakapansin na ang bilis nilang hulihin si Bato? Pero wala pa rin nangyayari kay Romualdez at Saldico. Si Senator Bato, foreigner ICC yung gusto kumuha sa kanya, yung Pilipinas hindi siya maprotektahan. Pero si Romualdez at Saldico, may ebidensya na. Guilty sila, alam na ng buong Pilipino. Ilang buwan na sila sa korte, may naglaglag na. May witness na, may maleta pa. Pero malaya pa din sila. Parang may mali, di ba? Pag sa side ng mga Duterte, ang bibilis nila. Pero sa side ng mga Marcos, wala pa rin nahuhuli. Thank you, Mama Chen. Credit sa'yo. Ito ang mukha ng politics. Simula kay Emilio Aguinaldo hanggang kay Bongbong Marcos, lahat yan corrupt. Lahat ng nasa Senado, lahat ng naging presidente, lahat may baho yan. Kay Pinoy, kay Duterte may kupit. Pero sa term ni Bongbong Marcos, pinakamalakas ang nakawan. Halos ang pangungupit, sobrang garapalan, wala nang natitira sa taong bayan. Nung si Duterte yung nakaupo, takot pa sila. Kaya yung kupit nila dati, kurut-kurut lang. Balik tayo sa point ko na lahat yan may baho. Ang laging pinopront ng media yung kupit ni Sara Duterte. Ang tanong, bakit hindi nila gawin yung same na investigation kay Bongbong Marcos? Lalo nga yung termino niya, naging top 3 tayo sa pinaka-corrupt na bansa sa buong mundo. Diba? To be fair lang, investigahan nyo si Sara, investigahan nyo rin si Bongbong. Ang point dito, wala na yung transparency. Napaka-bias na ng Senate, ng media, ng Supreme Court, na pagdating sa Duterte, napaka-bias nila. Oh! Ha? Hindi yan maka-Duterte, hindi yan maka-DDS, hindi yan makapinklawan, dilawan o loyalista. Pero, fair assessment mga kadonatics sa mga nangyayari ngayon. Diba? Totoo naman talaga. Kapag alay ng mga Duterte mga kadonatics, nagkamali ka, sa Duterte Black ka, ay nako, napakabilis ng aksyon ngayon mga kadonatics. Sobrang bilis. May nakita ka bang vlogger ng pinklawan at loyalistang vlogger mga kadonatics? May nakita ka bang inireklamo ngayon na sinampahan ng kaso? Wala. Doon lang parte sa mga Duterte. Ngayon, si Attorney Harry Roque, sila Maharlika, yung nasa abroad mga kadonatics, pilit lang papauwiin sa Pilipinas para i-trial. Pero itong Senator Bato de la Rosa, pilit nilang ipinapalabas. Anong klaseng otak meron itong gobyernong ito? Ano ba talaga? Di ba mga kadonatics? Kaya nga, approve sa mensahe ni Kuyang, ewan ko anong pangalan niya. Totoo naman talaga mga kadonatics. Kaya ikaw, Bongbong Marcos, ikaw talaga, kapakanan mo tong lahat ng nangyayari ngayon. Kaya, 1,000 times ang balik sa'yo. That is the reality mga kadonatics. We are gonna wait for it. Mga kadonatics, ito napansin nyo when Bongbong Marcos appears to the public, para bang napaka malumanay na anghel mga kadonatics, parang hindi makakabasag ng baso, pero sa lahat ng mga kadiliman, mga maitim na balak dito sa Pilipinas, ay kagagawa ng taong ito. So, ay nako, wag magpalinlang sa kung anong nakikita sa labas, kasi ang totoong ugali mga kadonatics nasa loob. That's biblical mga kadonatics. God does not look at to the outside, but He looks at to the heart mga kadonatics. So, anyway, eto, grabe. Before natin i-continue yung mga nangyayari, salute sa isang congressman na to mga kadonatics. Sobra, grabe. Wala kang masabi dito. Look at that. Leandro Leveste mga kadonatics pledges 1 million sacks of rice amid Batangas aid distribution concerns. Can you imagine that? Sinong nasa Batangas mga kadonatics? Mga Recto, ayan, sila Vilma Santos, mga Luistro, may ganito ba sila? Sampal to kay Vilma Santos na nasa taas daw sila mga kadonatics. Kaya hindi nila alam yung mga nangyayari. Grabe talaga. Sampal to kay Luistro na ang inautupag lang ngayon mga kadonatics. Pamumulitika. Look at this guy. 1 million. Based sa calculation mga kadonatics, if this is only 25 kilos of rice in one sack, nasa magkano? 1 billion mga kadonatics. Okay? Pag 50 kilos every sack, nako,
Nasa 1.8 to 2 billion pesos. Can you imagine that? Billion pesos! I remember nung sinabi niya doon sa Congress, mga kadunatics, sabi niya, nagpalabas ako ng 6 billion pesos para tulong sa mga bata. Sobrang yaman ng taong to, mga kadunatics, at ang yaman ng kanyang puso din. Ganito sana, di ba? Hindi yung pamumulitika yung inatubag ng gobyerno ngayon. Ay nako, kung ganito lang sana ang lahat ng mentality ng mga politicians, ay wala sanang problema. Okay, go back to Senator Bato de la Rosa. Ito, can you imagine this? Can you imagine this post? Alright? Ayan, palakihan lang natin para makita nyo talaga. Alright? Lahat ng 225,000 pulis ay naka-alerto para sa pag-aresto kay Ronald Bato de la Rosa. Wala ka na talagang masabi. Ito ay in-announce din ni John Vic Remulla na lahat ng kapulisan ay tulong-tulong ngayon para maaresto si Senator Bato de la Rosa. Can you imagine? Ganito nakalala ang gobyernong ito. One man doing his job as Chief PNP, mga kadunatics. Ngayon, buong kapulisan na against sa kanya. Wow. Wow. This is too much for us, mga kadunatics. What do you think? Pati si Turiring, Diwata, makisali na din, mga kadunatics. Ang sabi niya dito, wala siyang choice. Pag-utusan siya ni Bangag Jr. na iparesto si Senator Bato de la Rosa, kundi he has to accept it, mga kadunatics. Ito, panoorin natin. Mabilisan lang to. Right? Former PNP chief at isa rin dating PNP chief, si Senator Bato de la Rosa. Ano pong reaksyon nyo nung sabihin natin umalis o tumakas siya sa Senate building matapos yung putukan sa Senado? Nang in-examine ko kasi, hindi siya MMDA covered ang Senate building eh. Hindi naman siya landfill, hindi naman siya waterway. Kaya hindi na namin masyadong nilaliman ang aming pag-imbestiga sa mangyayaring yon. As former PNP chief, sir. Buti na lang, general manager na. Tawa ni Turiring. Magandang umaga po, Senator and GM Torre. I'm Isa Umali po from DCWD. Senator? Sorry po, sususugan ko yung question ni Tina. Kayo po, alam po namin na maganda po ang trabaho ninyo ngayon sa MMDA. Pero may clamor po kasi sa social media na kunin kayo ang inyong serbisyo para tulungan daw po ang ating authorities na maaresto po si Senator Bato de la Rosa. Your thoughts po about this, sir? Part pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, mali mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago dyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. O, di ba? Pero sa ibang mga areas na may iba namang mga office of primary responsibility, eh, sila naman trabaho kasi whole of government approach niya eh. Yeah, General, just to follow up, para tumbukin natin. Go! Para tumbukin natin. Go, Senator. If you're given a special assignment by the President, no, to help in the manhunt, do you have a choice to accept or do you have a choice? Pag presidente ng utusan, automatic no choice, di ba? Pero ito Automatic daw, mga kadunatics, no choice. Hindi talaga na leksyon itong si Turiring, no? Pinakamabilis na naging Chief PNP, mga kadunatics. Pinalis agad. Grabe. At ang nagtalaga sa kanya, yun din yung nagpalis sa kanya, mga kadunatics, si Marcos de Jr. Pero yung loyalty niya, parang aso talaga, no? Grabe. Kahit anong gawin mo, basta, mafi-feed ka lang, mga kadunatics, ay talagang hindi yan magtatraidor sa yung mga kadunatics. As long as you're feeding him. ang bottom line dyan. Ang pagtingin ko dyan sa mga bagay na yan, kasi institutional yan eh. It's not about a person. It's not about me. It's not about Senator Bato. It is about a process. It is about a system. It is about a law. And it is about a job. Na, desisyonan mo na lang, personally, kung ikaw inutusan, whether you do it or not. Kasi, maliwanag naman. Ito na, naglabasa na ang mga
desisyon ng mga abogado na talagang overwhelmingly, at saka yung mga otoridad na mismo ang nagsasabi, legal ang warrant, pwede nyo i-implement yan, at yan ay sa tingin ko, we have to respect the process, let the systems work, because police as a law enforcement, hindi po pwedeng mamili ka kung alin ang implement mo, alin ang hindi. Because at the end of the day, the job of the police is not to judge the case, but to implement the processes. And in this case, the warrant. So they have to do it, protect the process, let it roll in its natural course, and most especially, protect the institution, because ultimately, it is in the thing that we protect here at ang foremost consideration na dapat nating maproteksyonan ay ang interes ng bansa. Interest ng bansa. Ay nako, wala na talaga sila utak mga kadunatics. Ang gusto nila kung ano yung inutos sa taas ay bahala na kung whether labag sa batas or not mga kadunatics, basta ang sa kanila lang, ay talagang i-implement yung utos doon. Anong klase yan? Wala na silang sariling desisyon mga kadunatics sa PNP o sa sinong mga agencies ng Pilipinas. Hindi na sila makapag-isip na whether this is wrong or not mga kadunatics. Is this in line to the Philippine law? Or is this still part of the Philippine Constitution? Or no longer? Basta si Presidente Bangag ang nagsabi ay talagang, Kasi pag magsabi mga kadunatics with maleta no? With maleta! Kaya, ay nako, okay na! Kahit anong mangyari. Isa na lang po, kahapon po kasi nabanggit ni Justice Secretary Frederick Vida na nag-request po yung DOJ Special Panel of Prosecutors ng CCTV footages doon po sa vicinity ng Senate para daw po sa investigasyon doon sa apparently na pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Nakapag-usap na po ba ang DOJ at ang MMDA at naibigay na rin po ba ng MMDA yung requested CCTV footages? I think there's a letter na lumabas nga sa internet na supposedly i-deliver ngayon sa MMDA. Whatever the investigating authorities need and whatever the other agencies of the government needs, the MMDA is ready to cooperate and we will give them all the information that is in our database. Thank you so much po. Thank you po. Okay, thank you very much. Ay nako. Anyway, it's fun and stressing sa Pilipinas mga kadunatics. Comment down below at babasahin natin yan mga kadunatics. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.